Siya si Kuya Oni Gargamo, 57 taong gulang. Bata pa lamang siya, pangarap na niya na makapagpasaya ng mga tao. Kaya di nakapagtataka na 30 taon na niyang ginagawa ito. Tara, Fact Buddies, samahan niyo kami sa pag-alam ng kwento ni Kuya Oni. Saan po nagsimula? Ano po, hilig po ba to? O ano po ba, parang na-discover nyo lang somewhere tapos parang naging interesado po kayo? Ang unang dream ko nung 7 years old ako, maging magician. Nung lumalaki na ako, ang dami ng magician sa Pilipinas. Sabi ko, iba naman. Yung ventriloquism, parang allied art yan ng magic eh. And so, yun ang ginawa ko. Pero saan nyo po na-discover yung ventriloquy nung time na po na yun? Sa isang bookstore sa Robinson's Galleria. Okay. Merong bookstore dun dati si Gary Lising. No? Si Gary Lising isang comedian yun. Namatay na siya. Meron siyang parang parang tindahan ng mga novelty items. Tapos nakita ko rin sa sa kanyang catalog, book on ventriloquism. So nagpa-order ako. So nung dumating doon, sabi ko, ganda nito ah. So ayun na. So doon nagsimula. Tapos kasi nasa advertising ako noon. Matagal kasi ako sa advertising. Parang side hobby nyo lang po ba siya? Side hobby yan. Kasi nga, hindi ko alam kung paano ko pagkakakitaan. Hanggang dumating year 2000 nag-decide ako mag-retire sa advertising. And I went full-time sa ventriloquism. So mula noon hanggang ngayon, so 24 years, full-time ventriloquist. Dito po sa world ng ventriloquy, paano po kayo kumikita dito? Well, una, malaking tulong kasi yung aking experience sa advertising. Kasi marami ako nakilalang mga possible clients. No? So, ang ginawa ko, gumagawa ako ng sarili kong school tour. Educational school tour. Tapos, naghahanap ako ng sponsors. Ganon. So, yun kasi ang CCP, yung Cultural Center of the Philippines, has been my partner ever since. So, marami akong ginawang project with the CCP. No? Tsaka NCCA. No? Nung pandemic, ang plano sana namin ng CCP, gagawa kami ng the first Philippine Ventriloquism Festival. First ever yun. Nagkaroon ng pandemic, so hindi natuloy, no? So, ang sabi ng CCP sa akin, gawa na lang tayo ng movie, pelikula, online, para mapanood ng mga bata during pandemic. So, nagsulat ako ng pelikula. So, ginawa ko yung Malaibong Alarma na pelikula. Tapos, ang unang inisip ko, director, ay kaibigan ko si Sian Lim. Si Sian Lim, kaibigan ko. Alam ko, mahilig sa puppet kasi si So, tinawagan ko siya, sabi ko, gawa tayong pelikula. CCP ang producer. Yun, so yung pandemic, yan yung project ko, yung Malaibong Alarma. 2-3 years ba? 2-3 years, no? Yung kasi, so nilapitan ako ng ABS-CBN, tapos nagpagawa sila sa akin ng karakter. Sabi sa akin, Kuya Oni, meron kaming bagong TV show, no? Kulilits, no? So ito yung mga bida na bata, so kailangan namin ng karakter. So baka pwedeng mag-create ka ng karakter for us. So gumawa ako. So growing ako, ganyan. Tapos pina-approve ko sa kanila, pangalan, ganyan. Tapos yung approve na, pinagawa ko ng paper. Tapos ako na rin yung puppeteer. So naging kami, 2-3 years yata yun. No? It's been a very successful kiddie show. No? So we won several awards. No? Catholic Mass Media Awards, yung mga ganun. Medyo marami na rin po kayong experiences sa showbiz, ganyan po. How is it working po sa showbiz kapag ina-apply na po yung ventriloquism doon? Well, una, maganda kasi ang isa sa mga objective ko to help spread yung awareness yan. Yung nung ventriloquism. Kasi when I started more than 30 years ago, hindi masyadong kilala yung ventriloquism. So, ang plano ko talaga is to promote the craft. Kasi meron tayong, pag ni-research mo, masyadong manipis ang kasaysayan ng ventriloquism. Manipis talaga. Nasimula kay Manuel Conde, national artist.
Tapos nun, wala, masyado sobrang manipis. So, ayun, sabi ko, gusto kong lumawak yung awareness mo. Kaya ang showbiz, malaking bagay, siyempre. Yung audience mo, yung reach niya, di ba, mas malawak. Ano po yung masasabi niyo po doon sa mga interested po na pumasok sa world ng ventriloquism? Ano po yung ma-advise niyo para sa kanila? Lalo na sa mga bata nating audience, since yun po yung pinaka-fino-focus niyo po ngayon. Okay. Well, unang-una, ang mahalaga dyan, follow your passion. Tapos, ang ventriloquism is a very difficult art form. Sobrang hirap yan. Kasi, pagka humarap ka sa audience, ikaw lahat eh. Ikaw yung director, ikaw yung actor, ikaw yung puppeteer, no? Ikaw yung dalawa kayo ng puppet, dalawa kayo, no? Ikaw rin yung isa eh. Tapos, pag nagsalita siya, dapat parang ngayon mo palang nadinig, di ba? Ikaw naman nagsalita nun, di ba? So pag kinausap mo siya, dapat parang nun na lang napakinig, di ba? Ikaw naman nagsalita, no? So, at dapat magkaiba personality, magkaiba boses, di ba? Tapos, mahirap, very difficult art form. Sobrang hirap. So, and as in any art form, no, kung mahilig ka talaga, aaralin mo. There's no other way. Kung mahilig kayo, gawin nyo lahat. I-expose yung sarili nyo sa puppetry. Kumbaga, ito pong industriya na to para sa inyo. Kumbaga, pahinga nyo na rin po to since ang tagal nyo na rin po sa corporate world. Kumbaga, ito na rin po yung pahinga nyo ngayon. Oo kasi hindi trabaho to eh. Yung advertising, trabaho yun talaga. Pero nung nag-full time ako dito, hindi ako nagtrabaho eh. And saya, kita nyo ba, kausap mo yung mga bata, bigla kang puppet, diba? So, hindi trabaho yun. Hindi ko kinukonsider as trabaho. So, masaya. O ayan, Fact Buddies, may natutuhan na naman kayo ngayong araw. And I give a fact because you matter. See you sa susunod na episode, Fact Buddies!